Mukhang mayroong matinding trade na binabalak itong Magnolia Chicken Templados ngayon. Hindi pa sila tapos gumalaw. At ang tinitignan daw nila ay makipag-trade dito sa NLEX Road Warriors. Alam natin na gustong gawin daw ng Magnolia Chicken Templados ay makuha itong draft pick nitong NLEX Road Warriors na si Jonel Policarpio. Alam naman natin kung ano ang kalibre nitong si Jonel Policarpio at kung bakit siya gustong makuha nitong Magnolia. Kaya abangan na lang natin kung papayag dito ang NLEX Road Warriors. Itong si Policarpio, tumaas ang stock niyan noong naglaro siya doon sa PBA Combine dahil nakita ng mga teams kung ano ang kaya nitong gawin. Ang Magnolia ngayon ay gusto siyang makuha para lalo lumakas yung kanilang front court. Ang tanong kasi ngayon, alam natin nandiyan na itong si Ian Sanggalang at itong si Xavier Lucero. Pero gusto pa nilang idagdag itong si Jonel Policarpio. Ang tanong ay kung sino pwedeng i-offer ng Magnolia na kapalit. Ang magiging issue lamang dito ay kung hihilingin ng NLEX, for example, itong si Aris Dionisio. Alam natin binigyan ng 3-year extension ng Magnolia itong si Dionisio dahil maganda ang performance. So kung yan ang hihilingin ng NLEX, baka hindi pumayag ang Magnolia. So abangan na lang natin. Ang sigurado lang dito, talagang desidido itong Magnolia Chicken Templados na makuha itong si Jonel Policarpio, pero hindi natin alam kung papayag itong NLEX Road Warriors. Sa ngayon, kung sakasakali na itong si Policarpio ay mapunta dito sa Magnolia, babagay yan dito sa sistema ni Coach Pictolero dahil isa to sa mga tinuturing na hard worker. Talagang magagamit nila yan pagdating sa depensa at sa rebounding. At yan ang kinakailangan ng Magnolia. Siguro kung si James Taput ang i-offer nilang kapalit, baka yan pumayag ang NLEX Road Warriors. Posibleng i-trade ng San Miguel Beer itong si Jericho Cruz at Terence Romeo sa Northport Batang Pier. Itong San Miguel Beer, yung problema nila madalas na po-focus doon sa kanilang front court. At talagang i-address yan ng San Miguel, kaya nga raw kukunin itong si Cade Flores at William Navarro. Pero ngayon mukhang itong backcourt nila ay baka palitan na rin dahil nakita natin doon sa finals kontra sa Meralco Bulls kung paano na-outplay itong si Chris Banquero, Anjo Karam at itong iba pang guards ng Meralco, itong San Miguel. Walang napigang puntos dito kay Simon Enciso at Chris Ross. At pati na to si Terence Romeo palaging injured. Hindi makapag-contribute at nakita natin kapag nandoon si Romeo, nag-i-struggle siya sa kanyang scoring. Ito naman si Jericho Cruz, ang laki ng binagsak ng laro ng finals. Hindi siya naka-double figure sa bawat game. At binibigyan naman siya ng playing time. So mukhang yan ngayon ang dahilan kung ba't iti-trade ito si Cruz at si Romeo. Itong si Chris Ross, malabo siguro i-trade yan dahil assistant coach na yan ng San Miguel. At itong si Enciso, ang baba ng trade value. Pero posible na si Enciso ay masama sa isang trade package. Baka para makuha itong si Evandel o kaya si Wami Tiongson. Yan daw ang pinagpipili ang mga point guards ngayon ng San Miguel. Itong si Tiongson o kaya itong si Evandel. So abangan natin kung alin ang mapipili dyan. Sa ngayon mukhang ang maliwanag, itong San Miguel daw ay tinitignan na yung posibilidad na i-trade itong si Terence Romeo at Jericho Cruz. Kung sakaling mapunta nga sa Northport ang dalawang nabanggit na players o kaya sa Terra Firma, huwag tayong umasa na magtatagal sila dyan. Eventually, mapupunta yan either sa Magnolia or Barangay Ginebra. Sa tingin ko itong si Terence Romeo, malamang sa Magnolia ang bagsak niyan. At itong si Jericho Cruz pwede rin. Although baka sa Ginebra pwedeng mapunta itong si Jericho Cruz. Depende yan sa magiging takbo ng kanilang pag-uusap. Pero ang maliwanag ang San Miguel daw ngayon ay handa na i-trade yung mga players na kinakailangan nila para lalo lumakas ang kanilang roster.